6 na taong pagtitimpi, tinumbasan ng lason at pagtataksil. Habang si Maristela ay nanginginig sa ulan bitbit ang ultrasound ng kanyang anak, ang asawa niyang si Danilo ay nagpapakasaya sa kabit sa Marangyang Villa. "Hindi sa akin yan! Idiborsyo kita!" Malamig na sigaw ni Danilo habang isinusuot ng biyen niya ang sa kabit ang singsing ng kanyang ina. Akala nila ay mag-isa siya, hanggang sa sumabog ang lihim na pamana ng kanyang ama. Hindi naluluhod si Maristela. Babawiin niya ang imperyo at tudurugin ang mga taksil. Paano babagsak ang pamilya Serrano sa nakakakilabot na double shock na ito? 4 na taon mong ipinagdasal ang batang ito sa tiyan mo, Maristela. Pero sa harap ng kabit ng asawa mo, itinapon ni Danilo ang ultrasound picture at malamig na nagsalita. "Hindi sa akin yan. Huwag mong gamitin ang peking pagbubuntis para hindi kita idiborsyo." At sa gilid nila, ang biyenan mong itinuri mong pangalawang ina ay nakangiting isinuot sa kabit ang singsing ng pamilya Villanueva. Ang birding esmeraldang singsing na iyon ay pagmamay-ari ng yumao niyang ina. Iyon ang pamanang iniwan sa kanya bago ito pumatak sa huling hininga, ang simbolo ng danggal ng mga Villanueva na ilang taon niyang iningatan. Ngunit ngayon, sa harap ng malaking salaming bintana ng villa sa Tagaytay, kung saan humahagupit ang malakas na ulan at hangin, ang singsing na iyon ay nagniningning sa daliri ni Yvette Navarro. Isang batang babaeng mas bata sa kanya ng 10 taon, nakasuot ng pulang sutlang damit at nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa na si Danilo. Araw ng kanyang ika-6 na anibersaryo sa kasal. Kaninang umaga lamang sa ospital sa Quezon City, nanginginig ang mga kamay ng kanyang doktor nang iabot sa kanya ang papel. Matapos ang 3 taong puno ng masakit na injection, hormonal therapy, at walang katapusang pag-iyak sa gabi, sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagtitiis. Nagdadalang tao siya. 4 na linggo. Laking tuwa ni Maristela. Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit o magpahinga. Nagmaneho siya ng 2 oras sa gitna ng nagbabadyang bagyo patungong Tagaytay upang sorpresahin ang kanyang asawa na nagpaalam na may mahalagang pagpupulong kasama ang mga mamumuhunan. Ngunit ang sorpresang dala niya ay naging sarili niyang hatol ng kamatayan. Hindi nag-iisa si Danilo sa villa. Kasama nito si Doña Lourdes, ang kanyang biyena na halos araw-araw niyang pinaglilingkuran at ipinagluluto ng hapunan upang makuha lamang ang pagmamahal nito. Malamig ang hangin mula sa labas, ngunit mas malamig ang boses ni Doña Lourdes nang humigop ito mula sa kanyang baso ng alak. Tiningnan nito si Maristela mula ulo hanggang paa, na para bang isang basahan na pumasok sa kanilang marang, yang tahanan. Inaasahan ba nitong maniniwala ang pamilya Serrano sa kanyang balita? Walang katuturan ang kanyang luha. 6 na taon siyang nagpakababa. Isinuko niya ang kanyang posisyon sa pamamahala ng Hospital Villanueva, ang negosyong itinayo ng kanyang ama mula sa dugo at pawis upang bigyan ng daan ang ambisyon ni Danilo. Isinangla niya ang kanyang sariling mga pangarap upang maging isang mabuting asawa at isang masunuring manugang. Ibinaba ni Danilo ang kanyang baso sa mesa. Ang lalaking ipinaglaban niya laban sa payo ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito, ang lalaking nang akong aalagaan siya habang buhay, ay nakatitig sa kanya ng walang kahit konting habag. Inabot ni Danilo ang isang makapal na brown envelope mula sa ilalim ng mesa at ibinalibag ito sa harap ni Maristela. Nahulog ang mga papel sa sahig, kasama ang x-ray at ultrasound sheet na kanina lamang ay hawak-hawak niya ng buong pag-iingat. Inakusahan siya ni Danilo na may lihim na ugnayan kay Basi Julian Mercado, ang punong doktor ng Departamente ng Rekapitulasyon sa Hospital Villanueva. Sinabi nitong may mga larawan at ebidensya siya na nagpatantunay na ang batang nasa kanyang tiyan ay hindi sa kanya, kundi sa ibang lalaki. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang maingat na itinayong bitag. Mabilis na napagtanto ni Maristela ang lahat. Hindi ito isang simpleng hiwalayan dahil sa nawalang pag-ibig. Ito ay isang maingat na planong agawin ang kanyang pamana. Kapag nasira ang kanyang reputasyon at napatunay ang nagtaksil siya sa kasal, mawawalan siya ng karapatang mamahala sa mga ari-ariya ng pamilya Villanueva.
Ang dangga na iningatan ng kanyang ama ay madudumihan sa harap ng lupon ng mga direktor, at si Danilo ang tatayo bilang bagong tagapamahala ng buong imperyo. Lumapit si Yvette kay Doña Lourdes, na para bang isang anak na naglalambing sa kanyang ina. Tumingin si Yvette kay Maristela nang may kasamang ngiti ng tagumpay. Sinabi ng dalaga na dapat nanggapin ni Maristela ang kanyang kapalaran dahil wala na siyang kakamping na tira. Pumakat ang katahimikan sa loob ng silid. Ang tanging naririnig lamang ay ang hampas ng ulan sa salamin at ang mabilis na tibok ng puso ni Maristela. Namuo ang init sa kanyang mga mata. Ngunit pumatak man ang kanyang mga luha, hindi siya lumuhod, hindi siya nakiusap. Araw-araw sa loob ng 6 na taon, tiniis niya ang mga pahiwatig ni Doña Lourdes na wala siyang kwentang babae dahil hindi siya makapagbigay ng tagapagmana. Tiniis niya ang gabi-gabing pag-uwi ni Danilo na may amoy ng ibang pabango sa kanyang baro, sa paniniwala ang pagtitimpi ang susi sa isang matatag na pamilya. Ngunit ngayong ang mismong sanggol sa kanyang tiyan ang ibinagsak at itinakwil, may isang bagay sa loob ni Maristela na permanenteng nabali. Ang mahinhin at masunuring Maristela ay nawala na. Niyuko ni Maristela ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang pinulot ang napunit na larawan ng ultrasound mula sa basang sahig. Inayos niya ang 2 piraso sa kanyang palad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Danilo. Walang takot, walang pangangatog sa kanyang boses. Inihayag ni Maristela na ang batang ito ay isang Villanueva. Hindi man ito kilala ni Danilo, ang dugong nananalaytay dito ay mula sa kanyang ama. At gagawin niya ang lahat upang protektahan ito. Sinabi niyang hindi niya pipirmahan ang anumang papel ng diborsyo na naglalaman ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagkatao. Tumawa ng malamig si Danilo. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Isinulong ito ang kanyang mukha malapit sa tainga ni Maristela at bumulong. Sinabi ni Danilo na bukas ng umaga, kapag sumikat ang araw sa Maynila, wala na siyang babalikang pera o posisyon. Lahat ng kanyang personal na account sa bangko ay mai-freeze dahil sa mga kasong ipupukol sa kanya tungkol sa maling paggamit ng pondo ng ospital. Mawawalan siya ng bahay, ng pangalan, at ng kakayahang lumaban sa korte. Hindi sumagot si Maristela. Isinilid niya ang napunit na larawan ng ultrasound sa kanyang bulsa, inayos ang kanyang Amerikana, at idinikit ang kanyang palad sa kanyang ibabang tiyan. Tinalikuran niya si Danilo, si Doña Lourdes, at si Yvette. Lumakad siya palabas ng villa nang nakataas ang kanyang ulo, habang ang kanyang mga sapatos ay gumagawa ng mabigat na tunog sa marbol na sahig. Sa labas, ang bagyo sa Tagaytay ay nasa kanyang rurok. Ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa kanyang buhok at damit sa sandaling lumabas siya sa pintuan. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan, pinalagpot ang makina, at tumitik sa kanyang sariling refleksyon sa rear-view mirror. Ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak, nuit ang kanyang mga labi ay nakasara ng mahigpit. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa dashboard. Isang mensahe mula sa kanyang bangko ang lumabas sa screen. Isang opisyal na abiso na ang kanyang pangunahing savings account at credit lines ay kasalukuyan ng nakagapos sa ilalim ng isang pansamantalang hold order na inilabas ng lupo ng Hospital Villanueva sa ilalim ng utos ni Danilo Serrano. Bago pa man makarating ang umaga, nagsimula na ang digmaan. Pinalabas ni Maristela ang malalim na hininga, inilagay ang kambyo sa drive, at mabilis na pinatakbo ang sasakyan patungo sa madilim at maulang kalsada, pabalik ng Maynila. Matagal at pinalatunog ng benta sa card terminal ang yumanig sa tahimik na Mercury Drugstore sa Quezon City. 2 beses inulit ng cashier ang pag-swipe sa pondo ni Maristela, nuit parehong pulang mensahe ang lumabas sa maliit na screen. Transaction denied, account restricted. Nakatayo si Maristela sa tapat ng counter. Hawak ang reseta para sa progesterone supplement at prenatal vitamins na kailangan ng kanyang sanggol. Ang kanyang 2 kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ang BDO banking app sa kanyang telpon. Isang pulang babala ang nakasulat dun. Ang lahat ng kanyang personal at joint account ay kasalukuyang nakatali sa ilalim ng pansamantalang imbestigasyon sa pondo ng Hospital Villanueva. Ipinatum ni Maristela ang kanyang natitirang kaunting bariya sa counter
upang bayaran man lang ang pinakamahalagang gamot para sa kanyang tiyan. Bit-bit ang maliit na plastic bag. Nagmaneho siya pabalik sa dinhito ng pamilya Villanueva sa Quezon City, ang tahanang itinayo ng kanyang ama kung saan siya lumaki. Ngunit ang bahay na dating puno ng init ay tila naging isang malamig na libingan. Pagkabukas ng pinto, hindi ang kanyang karaniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Si Manang Rosa, ang matandang tagapamahala ng bahay na naglingkod sa kanyang ama sa loob ng 30 taon, ay nagmamadaling lumapit sa kanya na may basang mga mata. Bumulong ang matanda na maagang dumating si Doña Lourdes mula sa Tagaytay. Kasama nito ang isang locksmith upang palitan ang mga susi sa silid-aklatan ng kanyang yumao na ama. At naglagay pa ng opisyal na nyebe-o-nyebe sa pintuan upang ibukod ang mga papeles ng pamilya. Bago pa man makapagsalita si Maristela, narinig niya ang tunog ng mga hakbang ng sapatos sa taas ng hagdanan. Bumaba si Doña Lourdes, nakasuot ng kanyang mamahaling perlas at may hawak na tasa ng kape. Tumingin ang biyenan kay Maristela nang may niting puno ng kabanalan at pagpapanggap. Nagsimula itong magsalita tungkol sa danggal ng pamilya at sa tinatawag na hiya. Sinabi ni Doña Lourdes na kung may konting respeto pa si Maristela sa alaala ng kanyang ama, mas mabuting lumagda na lamang siya sa papel ng diborsyo nang walang ingay. Sinabi nitong kapag nakarating sa media ang usapin tungkol sa kanyang umano'y pakikipagrelasyon kay Basi Julian Mercado, ang pangalang Villanueva ay magiging katuwa-tuwa sa mata ng mataas na lipunan sa Maynila. Malamig ang kitig ni Maristela sa kanyang biyenan. Sinabi niyang hindi siya tatakas at hindi siya matatakot sa mga gawa-gawang kwento. Ang bahay na ito at ang Hospital Villanueva ay pamana ng kanyang ama, at walang sinuman sa pamilya Serrano ang may karapatang magpalayas sa kanya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Lourdes. Pinalitan ito ng isang matalim at galit na tingin bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Pumasok si Maristela sa kanyang sariling silid tulugan. Ang silid na dating pinaghatian nila ni Danilo sa loob ng 6 na taon ay tila isang estrangerong lugar. Umupo siya sa gilid ng kama. Ramdam ang matinding pagod sa kanyang katawan at ang pangamba para sa kalusugan ng kanyang anak. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Rosa, dala ang isang basang tubig at isang lumang brown envelope. Inilagay ng matanda ang envelope sa mga kamay ni Maristela. Pagbukas niya rito, nakita niya ang mga nakatagong perang papel, 50,000 piso na personal na iipon ni Manang Rosa mula sa kanyang sahod sa loob ng maraming taon. Umiyak ang matandang kasambahay habang hawak ang mga kamay ni Maristela. Sinabi nitong alam niyang walang kasalanan si Maristela at nakikita niya ang kabutihan nito simula pa noong bata pa ito. Nakiusap si Manang Rosa na gamitin ang pirang iyon para sa gamot at pagkain ng sanggol, dahil utang na loob daw niya ito sa yumao niyang ama na tumulong sa kanya noong magkasakit ang kanyang pamilya. Niyakap ni Maristela ang matandaan ng mahigpit. Sa gitna ng kadiliman at pagtataksil ng kanyang sariling asawa, ang katapatan ng isang matandang kasambahay ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Bago lumabas si Manang Rosa, pumasok ang isang batang katulong na dala ang isang maliit na tray. Sa ibabaw nito ay ang isang tasa ng mainit na tsaa na may halimuyak na mga herbal na halaman. Sinabi ng katulong na paboritong tsaa ito ni Maristela na ipinagbilin pa ni Danilo na dapat inumin ng kanyang misis gabi-gabi bago matulog upang makapagpahinga ang kanyang isip. Inilagay ng katulong ang tasa sa mesa at umalis. Tinitigan ni Maristela ang umuusok na tsaa. Sa loob ng 3 taon, si Danilo mismo ang nagtitimpla nito para sa kanyang gabi-gabing ritual. Sinasabi nito palagi na ang tsaang iyon ang dahilan kung bakit kumakalma ang kanyang mga ugat kapag nahihirapan siyang makatulog. Ngunit na yung gabi, habang inilalapit niya ang tasa sa kanyang ilong, napansin niya ang isang napakahinang amoy, isang bahagyang kapaitan na naiiba sa karaniwang amoy ng chamomile at mint. Hindi ininom ni Maristela ang tsa. Kumuha siya ng isang maliit at malinis na bote ng gamot mula sa kanyang bag at maingat na isinalin doon ang kalahati ng likido.
Ang natitira ay itinapon niya sa halaman sa labas ng kanyang bintana. Biglang nanginginig na tumunog ang kanyang telpo o sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Basi Julian Mercado ang lumitaw sa screen. Pindot ni Maristela ang answer button at inilagay ang telpo sa kanyang tainga. Bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang mabilis at nanginginig na boses ni Basi Julian sa kabilang linya. May matinding takot sa kanyang boses na magsalita ito. Nakiusap si Julian na wag iinom si Maristela ng kahit anong tsa o gamot na ibinibigay ni Danilo sa kanya. Sinabi ng doktor na kakaalabas lamang ng mga lumang resulta ng kanyang blood test mula sa archive ng laboratorio. At may natuklasan siyang isang nakakakilabot na chemical na hindi dapat naroroon. Isang pulang babala sa gitna ng itim na screen ng computer ang napatigil sa paghinga ni Maristela. Sa loob ng maliit at lihim na laboratory o sa Diliman, Quezon City, nakatayo si Basi Julian Mercado sa tapat ng kanyang mikroskopyo, habang ang mga kamay nito ay nanginginig sa matinding galit. Ipinakita ni Julian sa screen ang resulta ng ginawang toxicology test sa sampol ng tsa na dinala ni Maristela, kasama ang mga lumang pagsusuri ng kanyang dugo mula sa archive ng ospital. Na magsalita si Julian, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinabi ng doktor na sa loob ng huling 3 taon, ang dami ng chlormadienone acetate at isang uri ng synthetic neurological suppressant sa katawan ni Maristela ay nasa antas na hindi likas. Ang mga chemical na ito ay hindi lamang nagiging balakid upang makabuo ng sanggol sa kanyang sinapupunan, kundi unti-unti ring pinaiina ang kanyang memory at nervous system na nagdudulot ng panlalabo ng isip at matinding pagod. Nanlamig ang buong katawan ni Maristela. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Hindi siya baog. Walang mali sa kanyang katawan. Ang kanyang matagal na paghihirap, ang walang katapusang pag-iyak sa gabi dahil sa kawalan ng anak, at ang kanyang paniniwalang may kulang sa kanyang pagkababae. Lahat ng yon ay gawa ng kanyang sariling asawa. Bumalik sa kanyang alaala ang mga gabi sa loob ng 3 taon. Naalala niya kung paano gabi-gabing pumapasok si Danilo sa kanilang silid. May hawak na tasa ng mainit na tsa, hipan ito ng maingat upang lumalamig at ipaiinom sa kanyang may kasamang matamis na halik sa noo. Sinasabi pa nito noon na ginagawa niya yon dahil mahal na mahal niya si Maristela at ayaw niyang mahirapan ito sa pagtulog. Ang pag-ibig na ipinagmalaki niya sa buong mundo ay isa palang dahan-dahang paglasong nakatago sa likod ng isang matamis na ngiti. Ipinaliwanag ni Julian kung bakit ngayon lamang siya nagbuntis. Noong nakaraang buwan, pumunta si Danilo sa Estados Unidos sa loob ng 4 na linggo para sa isang sinasabing negosyo. Sa 4 na linggong yon, hindi nakainom si Maristela ng kanyang tsa. Dahil doon, mabilis na nakabawi ang kanyang katawan mula sa lason at sa muling pagtatagpo nila bago umalis uli si Danilo, nabuo ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang aksidente para kay Danilo ang pagbubuntis na ito. Isang aksidenteng sumira sa kanyang maingat na plano na panatilihing mahina at walang kakayahan si Maristela hanggang sa makuha niya ang buong kontrol sa Hospital Villanueva. Inilabas pa ni Julian ang isang folder na naglalaman ng mga larawan. Ipinakita niya kay Maristela ang mga kuhang litrato kung saan nakasandal si Maristela sa kanyang balikat sa loob ng opisina sa ospital noong nakaraang taon. Inilinaw ni Julian na ang mga larawang yon ay kuha nung gabi na biglang nahilo at nahimatay si Maristela dahil sa epekto ng gamot. Tinulungan lamang siya ni Julian bilang isang doktor at kaibigan ng kanyang yumao na ama. Ngunit ginamit ni Danilo ang sandaling yon upang kumuha ng mga anggulong magmumuhang may lihim silang relasyon. Tinitigan ni Maristela ang mga papel sa kanyang harap. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tila natuyo na. Ang matinding sakit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Nagdapat si Julian na nakahanda siyang magtestigo sa korte at ibigay ang kanyang lisensya bilang doktor upang patunayan ang krimen ni Danilo. Sinabi nitong utang na loob niya sa yumao nitong ama na si Chairman Villanueva ang kanyang buong karera at hindi siya papayag na sirain ng isang taksil ang pamilyang tumulong sa kanya. Inabot ni Maristela ang toxicology report
at maingat na itinago ito sa kanyang bag. Humarap siya sa salamin sa gilid ng laboratory. Ang babaeng nakatitig sa kanya ay hindi na ang mahina at umiiyak na asawa nung nakaraang gabi sa Tagaytay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sinabi ni Maristela kay Julian na hindi pa oras upang pumunta sa pulisya. Kung magmamadali sila, gagamitin ni Danilo at Doña Lourdes ang kanilang kapangyarihan at pera upang itago ang mga ebidensya at baliktarin ang korte. Kailangan nilang hintayin ang tamang pagkakataon kapag komportable na si Danilo sa kanyang pwesto at handa nang kukunin ang lahat. Bago pa man makasagot si Julian, biglang narinig ang malakas na kaluskos at yabag ng mga sapatos sa labas ng pintuan ng laboratorio. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Danilo Serrano, nakasuot ng kanyang mamahaling Amerikana, kasama ang dalawang matatangkad na lalaking nakaitim na security guard mula sa Hospital Villanueva. May hawak na sigarilyo si Danilo habang nakatitig kina Maristela at Julian. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamay-ari at panlilibak. Tumawa si Danilo ng malamig. Sinabi nitong masayang makita na nagkakasama uli ang kanyang nagtataksil na asawa at ang kanyang lihim na kasabwat. Sinabi pa nitong ang pagpunta ni Maristela sa lihim na laboratorio ni Julian ngayong gabi ang magiging pinakamagandang ebidensya na kakailangan niya upang patunayan sa lupo ng mga direktor na walang kakayahan at hindi tapat ang tagapagmana ng pamilya Villanueva. Lumapit si Danilo kay Maristela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi humakbang pabalik si Maristela. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, nakatitig sa mga mata ng lalaking nagtangkang lumason sa kanya sa loob ng 3 taon. Ngumiti ng matalim si Danilo habang itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ni Basi Julian Mercado. Sinabi ng lalaki na tapos na ang karera ni Julian bilang doktor at sisiguraduhin niyang bukas na bukas din ay tatanggalan ito ng lisensya ng Philippine Medical Association dahil sa pakikipagrelasyon sa asawa ng tagapamahala ng Hospital Villanueva. Inutusan ni Danilo ang kanyang 2 security guard na hawakan ang mga braso ni Maristela upang kaladkarin ito pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guards, mabilis na itinaas ni Maristela ang kanyang smartphone. Nakaikot ang screen sa mukha ni Danilo at ang pulang ilaw ng live streaming sa Facebook ay kumikislap sa kanyang kamay. Malamig na nagsalita si Maristela. Sinabi niyang kasalukuyang nakatutok ang 50,000 tao sa kanyang livestream, kasama na ang ilang mga mamamahayag mula sa malalaking network sa Maynila. Sinabi niyang kapag hinawakan siya ng mga guard o sinaktan si Julian, agad na makikita ng buong bansa kung paano ginagahasang pisikal ng asawa ng tagapamahala ng Hospital Villanueva ang kanyang nagdadalang taong misis. Natigilan si Danilo. Namutla ang kanyang muka sa matinding gulat at galit. Nagmadali itong magtahip ng muka at inutusan ang kanyang mga gwardiya na pumasok sa sasakyan at umalis agad. Sa gitna ng takot na masira ang kanyang pampublikong imahe bago ang pagpupulong ng lupon, mabilis na lumayo ang sasakyan ni Danilo mula sa Bay d'Orsay. Binitawan ni Maristela ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagod, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling malinaw. Kinabukasan, sa tulong ni Julian, lihim na nakipagkita si Maristela kay Ginoong Aranas, ang matandang punong accountant na naglingkod sa kanyang ama sa loob ng 20 taon. Sa loob ng isang maliit na kainan sa Cubao, inilabas ni Ginoong Aranas ang mga kopya ng opisyal na dokumento ng transfer ng pondo mula sa Villanueva Foundation. Binuo ang isang audit report na nagpapakita na sa loob ng huling 6 na buwan, higit 200 milyong piso ang inilipat mula sa pondo ng ospital, patungo sa isang tago at bagong kumpanya na tinatawag na YN Holdings. Pinagmasdan ni Maristela ang kanyang pirma sa ibaba ng mga kontrata. Agad niyang napansin ang bahagyang pagkakaiba. Ang dulo ng titik V ay masyadong matulis. Ipinaliwanag ni Ginoong Aranas na ang pirmang yon ay isang maingat na panggagaya. Ang taong gumawa niyon ay ang kanyang biyena na si Doña Lourdes, na may kaparehong estilo ng pagsulat sa kanyang yumao na ina noong nabubuhay pa ito. Samantala, sa isang marangyang condominium sa Bonifacio Global City, Bonifacio,
Hindi mapakali si Yvette Navarro. Nakatayo si Yvette sa harap ng malaking salamin. Galit na timititigan ang kanyang sarili habang kausap sa telpono si Doña Lourdes. Galit na nagrareklamo si Yvette dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin sa kanya isinasapangalan ang mga bahagi ng stocks sa YN Holdings. Sinabi rin niyang bakit hawak pa rin ng matanda ang esmeraldang singsing ng pamilya Villanueva at ayaw pang ibigay sa kanya ng pormal. Malamig at puno ng panlilibak ang sagot ni Doña Lourdes sa kabilang linya. Sinabi ng matanda na dapat matutong maghintay si Yvette dahil isang simpleng babae lamang ito na galing sa mahirap na pamilya at wala pa itong karapatang magdikta sa pamilya Serrano. Galit na ibinaba ni Yvette ang kanyang telponyo. Naramdaman niyang ginagamit lamang siya ni Doña Lourdes upang saluhin ang mga illegal na transaksyon ng kumpanya kapag pumutok ang usapin sa pulisya. Habang naglalakad si Maristela pabalik sa kanyang kotse, matapos makipagkita kay Ginoong Aranas, biglang tumunog ang kanyang telepo. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa kanyang screen. Pagbukas niya sa mensahe, may nakalakip na 2 larawan ng bank statement ng YN Holdings kasama ang talaan ng mga lihim na paglilipat ng pera sa isang offshore account sa Switzerland sa ilalim ng pangalan ni Doña Lourdes. May kasamang maikling mensahe sa ibaba ng larawan. Hindi ako papayag na ako ang makulong para sa utang ng matandang yan. Kung ayaw mong mawala ang lahat sa iyo bukas, kailangan nating mag-usap. Napang-iti ng bahagya si Maristela. Agad niyang nalaman kung kanino nanggaling ang mensahe. Ang kabit ni Danilo na si Yvette ay nagsisimula ng matakot at magtaksil sa kanyang sariling kaalyado dahil sa matinding kasakiman at kawalan ng tiwala. Ngunit bago pa man makatugon si Maristela sa mensahe, tumunog uli ang kanyang telepon. Isang opisyal na email mula sa lupon ng mga direktor ng Hospital Villanueva ang pumasok sa kanyang inbox. Isang formal na patawag para sa isang handcuff na papupulong ng lupon ng mga direktor bukas ng 9:09 ng umaga. Ang pangunahing paksa sa agenda. Ang formal na bahinyem o pagtatanggal kay Maristela Villanueva bilang kungtik ng Hospital Villanueva dahil sa kanyang umano'y hindi maayos na kalusugan at pagtataksil sa kumpanya. Maliwanag ang ilaw ng projector sa malaking dingding ng boardroom sa Hospital Villanueva. Ang bawat larawan na lumalabas doon ay tila mga hiwa ng kutsil, sa dibdib ni Maristela. Mga kuhang litrato kung saan nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Basi Julian Mercado sa loob ng tanggapan ng ospital. Mga larawang maingat na inayos ang anggulo upang magmukhang isang lihim na pagkikita ng dalawang magkasintahan. Nakatayo si Danilo Serrano sa kabisera ng mahabang mesang gawa sa mahagong kahoy. Nakasuot ito ng mamahaling itim na Amerikana, may hawak na maikling laser pointer, at may nagniningning na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Humarap si Danilo sa 12 kasapi ng lupo ng mga direktor, mga matatandang negosyante at doktor na dating nakatayo sa tabi ng yumao niyang ama nung itinayo ang Hospital Villanueva. Ipinahayag ni Danilo sa buong lupon na si Maristela Villanueva ay hindi nakakayanang mamuno sa kumpanya. Hindi lamang umano ito nagtaksil sa kanyang kasal sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa pangkalahatang doktor ng ospital, kundi nagpapakita rin ito ng matinding pagkabaliw at panlalabo ng isip na nagdudulot ng pang-anib sa reputasyon ng buong institusyon. Sa tabi ng mesa, dahan-dahang itinaas ni Doña Lourdes ang kanyang panyo sa kanyang mga mata. Nagsimula itong umiyak ng tahimik. Isang perpektong pag-arte ng isang biyen nang nasasaktan at nagdadalamhati para sa pamilya. Sinabi ni Doña Lourdes sa harap ng mga direktor na ginawa nila ang lahat upang alagaan si Maristela matapos mamatay ang ama nito. Sinabi nitong itinuring niyang tunay na anak ang dalaga, ngunit ang matinding inggit at sakit sa pag-iisip nito ang nagtulak sa kanya upang sirain ang sarili niyang tahanan at ang pangalan ng Villanueva. Tumingin si Maristela sa paligid ng mesa. Ang mga direktor na dating tumatawag sa kanyang ama bilang kumpare at dating humahalik sa kanyang kamay noong siya ay bata pa, ay mabilis na nag-iwas ng tingin. Walang sinuman sa kanila ang gustong tumitig sa kanyang mga mata. Ang takot na mawala ng kanilang mga pwesto
at ang pangakong mas mataas na dibidendo mula kay Danilo ay sapat na upang patahimikin ang kanilang konsensya. Tumayo si Maristela mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tayo ay matuwid, ang kanyang boses ay malinaw at formal. Iniharap ni Maristela ang kanyang argumento. Sinabi niyang, ang mga larawang ipinakita ay walang katuturan at ang mga dokumento ng kanyang di umano sakit sa pag-iisip ay gawa-gawa lamang ng isang hindi kilalang klinikang walang lisensya. Hiniling niya sa lupon na magkaroon ng isang malayang pagsusuri mula sa panlabas na auditor at medical na lupon bago gumawa ng anumang pinal na desisyon. Ngunit, bago pa man matapos ang kanyang pananalita, pinalakpakan siya ni Danilo ng may panlilibak. Inilabas ni Danilo ang isang formal na dokumento na may pirma ni Maristela noong nakaraang taon. Ang pangkalahatang power of attorney na ibinigay ni Maristela sa kanyang asawa habang siya ay nagluluksa pa sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa mga alituntunin ng kumpanya na nakasaad sa dokumentong iyon, kapag ang 3 kapat ng lupon ay sumang-ayon sa mungkahi ng tagapamahala, maaari ng pansamantalang tanggalin sa pwesto ang presidente habang isinasagawa ang investigasyon. Isang mabilis na botohan ang ginanap. Isa-isang itinaas ng mga direktor ang kanilang mga kamay. Walang nag-atubili. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang pamanang pinagpaguran ng kanyang ama sa loob ng 40 taon ay formal na inalis sa kanyang mga kamay at ibinigay kay Danilo Serrano. Idineklara ni Danilo na simula ngayong araw, siya na ang tatayong pansamantalang tagapamahala at presidente ng Hospital Villanueva. Nanatiling tahimik si Maristela. Hindi siya humiyaw, hindi siya nakiusap, at hindi siya nagpakita ng kahit isang patak ng luha sa harap ng mga taong nagtaksil sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang mamahaling nameplate na gawa sa tanso at kahoy na nakasulat ang kanyang pangalan. Maristela Villanueva, tagapamahala at presidente. Inilagay niya ang nameplate sa loob ng kanyang bag. Hindi niya iaiwan ang pangalan ng kanyang ama upang tapak-tapakan lamang ni Danilo. Tumingin siya kay Danilo at Doña Lourdes ng may malamig at matalas na ngiti. Sinabi niya sa kanila na ang upuang kinalalagyan nila ngayon ay hiram lamang at darating ang araw na ang mismong mesang ito ang magiging bitayan ng kanilang mga kasakiman. Lumakad si Maristela palabas ng boardroom. Ngunit ang paghirap ng araw na yon ay hindi pa nagtatapos doon. Pagkakukas ng mga pinto ng elevator sa ground floor ng gusali, sumalubong sa kanya ang napakaraming ilaw ng kamera at ang sigawan ng mga mamamahayag. Inupahan ni Danilo ang mga reporter mula sa mga kilalang tabloid upang hintayin si Maristela sa labas. Ang mga tanong ay pumutok na para lanang mga bala. Tinatanong siya tungkol sa kanyang kabit, sa kanyang pagkabaliw, at sa kanyang pagtataksil sa Hospital Villanueva. Ito ang pampublikong hiya na inihanda ni Danilo para sa kanya. Sa gitna ng magulong-gulo ng mga tao, ng mga kumikislap na ilaw ng kamera, at ng mga taong nandidiri sa kanya, naglakad si Maristela ng dahan-dahan. Iniyakap niya ang kanyang 2 kamay sa kanyang tiyan upang protektahan ang kanyang anak mula sa sikip ng mga tao. Biglang isang itim na lumang sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang matandang lalaking nakasalamin at nakasuot ng formal na Amerikana, si Ate Castro, ang matalik na kaibigan at personal na abogado ng kanyang yumao na ama. Mabilis na itinulak ni Ate Castro ang kanyang katawan sa gitna ng mga mamamahayag upang protektahan si Maristela. Inalalayan niya ang dalaga na makapasok sa loob ng sasakyan bago mabilis na isinarado ang pinto at pinatakbo ang kotse malayo sa kaguluhan. Sa loob ng tahimik na sasakyan, pumatak din sa wakas ang isang luha sa pisngi ni Maristela. Tumingin si Ate Castro sa kanya mula sa rear view mirror nang may matinding awa at respeto. Inabot ng matandang abogado ang isang maliit ngunit mabigat na lumang susi na gawa sa tanso at inilagay ito sa lap ni Maristela. Malamig ngunit matatag na nagsalita ang abogado. Sinabi niyang matagal nang hinintay ng kanyang ama ang araw na ito. Sinabi nitong hindi tanga ang kanyang ama nung nabubuhay pa ito. At alam nitong balang araw ay gagamitin ni Danilo ang kasakiman nito upang agawin ang ospital. Tumingin si Ate Castro kay Maristela at sinabing,
Oras na para buksan natin ang lihim na kaban ng iyong ama, Maristela. Tahimik ang lumang bahay baka, syunan ng pamilya Villanueva sa Antipolo. Ang amoy ng lumang kahoy at mga patuyong bulaklak sa restaurant ng kanyang ama ay agad na sumalubong kay Maristela nang pumasok siya kasama si Ate Castro. Dito siya dinala ng matandang abogado matapos ang magulong eksena sa labas ng Hospital Villanueva. Ito ang lugar kung saan malimit magpahinga ang kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Ang tanging lugar na hindi alam ni Danilo o ni Doña Lourdes. Pumasok sila sa malalim na silid-aklatan. Sa likod ng isang malaking painting ng tanawin ng Maynila, inalis ni Ate Castro ang frame upang ipakita ang isang mabigat na lumang kaban o vault na nakabaon sa semento. Ginamit ni Ate Castro ang lumang susi na ibinigay niya kay Maristela kasama ang isang 6-digit na numero na nakasulat sa likod ng isang lumang larawan ng kanyang pamilya. Isang mabigat na tunog ng bakal ang narinig nang sa wakas ay bumukas ang pintuan ng kaban. Sa loob ng vault, walang mga mamahaling alahas o bundles ng pera. Ang naroon lamang ay isang makapal na folder na nakabalot sa itim na plastik, isang lumang talaarawan, at isang nakatagong liham na may nakasulat na pangalan ni Maristela sa harap. Inabot ni Ate Castro ang liham kay Maristela. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang sobre. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, ang sulat na halos 3 taon na niyang hindi nakikita, ay tila nagbalik ng kanyang buhay. Isinulat ng kanyang ama na bago pa man ito mamatay, napansin na nito ang labis na kasakiman sa mga mata ni Danilo Serrano. Alam ng kanyang ama na ang pag-ibig ni Maristela kay Danilo ay bulag at tapat, kaya hindi ito nakikinig sa mga babala noong una. Ngunit bilang isang ama na nagmamahal sa kanyang tanging anak, hindi ito pwedeng umupo lamang at panuurin ang kanyang anak na sirain ng isang taksel. Binuksan ni Ate Castro ang makapal na folder at ipinakita kay Maristela ang isang legal na dokumento. Ang safety net clause o ang lihim na addendum sa saligah batas ng Hospital Villanueva. Ipinaliwanag ng abogado ang nilalaman ng dokumento. Isinasaad dito na kapag ang tagapagmana ng pamilya Villanueva ay napatunay ang nawala ng kakayahang mamahala dahil sa isang krimen o epekto ng lason o gamot na ibinigay ng ibang tao, ang lahat ng transaksyon, paglilipat ng pondo at desisyon ng lupo na ginawa sa ilalim ng pamumuno ng asawa ay automatikong mawawala ng bisa sa ilalim ng batas. At higit sa lahat, ang buong kontrol sa mga ari-arian ng kumpanya ay otomatikong maiaalis sa lupon at ililipat sa isang malayang lupon ng mga auditor mula sa labas hanggang sa matapos ang pagsusuri ng korte. Napatingin si Maristela sa huling pahina ng dokumento. Sa ibaba ng opisyal na pirma ng kanyang ama, may isang maikling sulat kamay na mensahe para sa kanya. Baling araw anak, kapag binasa mo ito, ibig sabihin ay nasaktan ka ng mundong ito. Ngunit huwag kang matakot. Ang pagmamahal ng iyong ama ay mananatiling shielding mo laban sa kahit kanino. Protektahan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Dito na hindi napigilan ni Maristela ang kanyang sarili. Napaupo siya sa lumang upuan at umiyak ng buong puso. Ito ang unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng pagtataksil at shilnyok na pinayagan niya ang sarili na maging mahina. Umiyak siya hindi dahil sa sakit na dulot ni Danilo, kundi dahil sa matinding pagmamahal ng kanyang ama na patuloy na nagtatanggol sa kanya kahit wala na ito sa mundong ito. Inalalaya ni Ate Castro ang kanyang balikat. Sinabi ng matandang abogado na ang kanyang ama ay hindi lamang nag-iwan ng proteksyon para sa kanya, kundi nag-iwan din ito ng isang malinaw na sandata upang bawiin ang lahat sa tamang panahon. Pinunas ni Maristela ang kanyang mga luha. Inilagay niya ang liham ng kanyang ama sa kanyang dibdib at naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang kaluluwa ay tuluyan ang nawala. Inayos niya ang kanyang buhok, tumayo ng matuwid at tiningnan si Ate Castro. Sinabi niyang oras na upang simulan ang paghahanda para sa huling laban. Hindi lamang niya babawiin ang ospital, kundi sisiguraduhin niyang ang bawat taong nagtangkang sirain ang pamanang ito ay magbabayad sa harap ng batas. Habang inilalagay ni Ate Castro ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag,
Biglang tumunog ang telepono ni Maristela. Isang bagong mensahe mula kay Yvette Navarro ang lumabas sa screen. Nasa Starbucks ako sa Bonifacio Global City. Mag-isa lang ako. Pumunta ka rito ngayon din kung ayaw mong ibenta ko kay Danilo ang mga huling ebidensya ng kanyang offshore accounts. Tahimik ang sulok ng maliit na coffee shop sa Bonifacio Global City. Nakaupo si Yvette Navarro sa tapat ng mesa. Nakasalamin ng itim at may hawak na mamahaling bag na binili sa kanya ni Danilo kamakailan. Nang makaupo si Maristela sa kanyang tapat, hindi itinago ni Yvette ang kanyang pride. Tumingin ito kay Maristela habang nakangiti ng bahagya, ipinagmamalaki ang kanyang bagong buhay at sinabing, ilang linggo na lamang ay siya na ang tatayong bagong Mrs. Serrano sa pampublikong lipunan. Hindi nagalit si Maristela. Wala siyang ipinakitang kahit konting emosyon sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak ito patungo kay Yvette. Puno ng pagtataka na binuksan ni Yvette ang folder. Ang kanyang panga ay dahan-dahang bumagsak habang binabasa ang mga papeles sa loob. Ang folder ay naglalaman ng mga opisyal na dokumento mula sa Land Registration Authority at sa Securities and Exchange Commission. Ipinakikita doon na ang lahat ng ari-arian, sasakyan at kumpanyang tinatawag na YN Holdings na ibinigay sa kanya ni Danilo ay nakapangalan sa kanya bilang sole proprietor. Ngunit, ang lahat ng utang at pananagutan sa bangko ng kumpanyang yon ay nasa kanyang pangalan din. Ipinaliwanag ni Maristela ang katotohanan kay Yvette. Sinabi niyang si Doña Lourdes ay may utang na humigit kumulang 300 milyong piso sa iba't ibang lihim na kasino sa Pasay at Resorts World. Ang pera mula sa Hospital Villanueva na inilipat sa YN Holdings ay hindi ibinigay kay Yvette bilang regalo, kundi ginamit upang bayaran ang mga utang ng matanda. At dahil pangalan ni Yvette ang nakasulat sa lahat ng kontrata ng YN Holdings, kapag dumating ang pulisya at ang Bureau of Internal Revenue upang mag-imbestiga sa tax evasion at embezzlement, si Yvette ang direktang makukulong sa loob ng 20 taon. Si Doña Lourdes at si Danilo ay lalabas na walang kasalanan dahil wala ang kanilang mga pirma sa mga dokumento ng kumpanya. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Yvette. Ang kanyang kamay na may hawak na tasa ng kape ay nagsimulang manginig. Inilabas pa ni Maristela ang isang larawan ng Esmeralda, ang singsing ng kanyang ina na isinuot sa kanya ni Doña Lourdes sa Tagaytay. Tumingin si Maristela sa mga mata ni Yvette at malamig na nagsalita. Sinabi niyang inakala ni Yvette na ang singsing na iyon ay simbolo ng pagtanggap sa kanya sa pamilya Serrano. Ngunit ang totoo, yun ay isang matamis na bitag. Ginawa siyang detemang o scapegoat ng pamilya Serrano upang protektahan ang kanilang sariling pangalan habang ginagamit ang kanyang kabataan at kasakiman. Natakot si Yvette. Alam niyang mula sa isang mahirap na pamilya lamang siya sa probinsya at wala siyang perang pambayad sa mga mamahaling abogado kapag isinakdal siya sa korte. Lumapit si Yvette sa mesa at bumulong ng mabilis. Nakiusap ito kay Maristela na tulungan siya. Sinabi nitong handa siyang ibigay ang lahat ng impormas yung meron siya laban kay Danilo at Doña Lourdes kapalit ng kasunduan na hindi siya isasama ni Maristela sa mga sasakdalin kapag pumasok na ang pulisya. Inilabas ni Yvette mula sa kanyang bag ang isang itim na flash drive. Ipinaliwanag ni Yvette na sa loob ng flash drive na yon ay ang mga kopyang kinuha niya mula sa laptop ni Danilo habang tulog ito noong nakaraang linggo. Naroon ang mga kumpletong talaan ng mga lihim na paglilipat ng pondo sa Switzerland, ang mga resibo ng bayad sa kasino ni Doña Lourdes, at ang mga palitan ng mensahe ni Danilo at ng pangkalahatang abogado ng ospital tungkol sa plano nilang sirain si Maristela. Inabot ni Maristela ang flash drive at maingat na isinilid ito sa kanyang bag. Ibinigay niya kay Yvette ang isang simpleng kasunduan na inihanda ni Ate Castro. Nakasaad doon na magiging isang lihim na saksi si Yvette para sa panig ng Villanueva kapag nagsimula na ang paglilitis sa korte, kapalit ng kanyang kaligtasan sa mga kasong kriminal. Mabilis na pumirma si Yvette ng walang alinlangan. Ang kanyang dating pagmamalaki at kayabangan ay tuluyan ng napalitan ng takot na makulong. Inabot ni Maristela ang kanyang bag at tumayo mula sa upuan. Bago siya umalis, itinulak niya ang isang baso ng malamig na tubig patungo sa pwesto ni Yvette.
Tumingin si Maristela sa dalaga at sinabing sa susunod na piliin nitong mang-agaw ng asawa ng ibang tao. Siguraduhin muna nitong hindi siya ginagamit ng pamilya ng lalaki bilang isang basahan na madaling itapon kapag marumi na. Habang naglalakad si Maristela, palabas ng coffee shop patungo sa kanyang sasakyan, vibrate ang kanyang telepo. No, ang pangalan ng kanyang asawa na si Danilo Serrano ang lumabas sa screen. Pindot ni Maristela ang answer button. Ang boses ni Danilo sa kabilang linya ay puno ng kayabangan at pagmamatigas. Inutusan ni Danilo si Maristela na pumunta sa kanyang opisina sa Hospital Villanueva bukas ng hapon upang lagdaan ang pinal na kasunduan sa diborsyo at ang pagsuko ng kanyang natitirang karapatan sa pamilya. Sinabi pa ni Danilo na kapag hindi pumunta si Maristela, sisiguraduhin niyang mawawalan din ng lisensya si Basi Julian Mercado sa loob ng linggong ito. Napangiti na malamig si Maristela sa dilim ng kanyang kotse. Sumagot si Maristela na darating siya bukas ng hapon. Sinabi niyang lalagdaan niya ang anumang papel na gusto ni Danilo. Basta siguraduhin lamang nito na naroon din ang kanyang inang si Doña Lourdes upang masaksihan ang kanyang pinal na pagsubok. Lihim na pinalakas ni Maristela ang kanyang loob bago binuksan ang pinto ng dating tanggapan ng kanyang ama sa Hospital Villanueva. Sa loob ng malaking silid, nakaupo si Danilo Serrano sa likod ng mesang gawa sa mahagong kahoy. Ang upuang dating pagmamay-ari ng ama ni Maristela. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Doña Lourdes, nakasuot ng mamahaling damit at may hawak na tasa ng kape. Nang makapasok si Maristela, nakayuko ang kanyang ulo. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit, walang kahit anong alahas at may kasamang bakas ng matinding pagod at lungkot sa kanyang muka. Hindi itinago ni Danilo ang kanyang kayabangan. Tumawa ito ng malakas at sinabing natutuwa siyang nakikitang natuto ring magpakumbaba ang dating Nuita ng Villanueva. Sinabi pa nitong kung ginawa agad ito ni Maristela nung una pa lamang, hindi na sana umabot sa ganitong kaguluhan ang kanilang pamilya. Malamig na sumingkit ang mga mata ni Doña Lourdes habang nakatitig sa kanyang manugang. Sinabi ng matanda na dapat lamang na lumagda na si Maristela sa mga papel ng diborsyo upang hindi na masira pa ang pangalan ng pamilya Serrano. Lumapit si Maristela sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang inilalabas mula sa kanyang bag ang 2 kopya ng isang opisyal na dokumento. Sa pamamagitan ng isang nanginginig na boses, sinabi ni Maristela na nakahanda na siyang sumuko. Sinabi niyang ayaw na niyang lumaban pa dahil nag-aalala siya sa kalusugan ng kanyang anak sa tiyan. Ang tanging hiling lamang niya ay bigyan siya ni Danilo ng 20 milyong piso mula sa kanyang pamana upang magamit niyang panggastos sa kanyang panganganak sa ibang bansa. At nangangako siyang hindi na siya kailanman babalik sa Pilipinas o magpapakita pa sa kanila. Nang marinig ito ni Danilo, lalong lumawak ang kanyang ngiti ng tagumpay. Tumingin si Danilo kay Doña Lourdes nang may maipagmamalaking ngiti. Sa kanyang paningin, ang dating matatag at matapang na tagapagmana ng Villanueva ay tuluyan ng nasira at nawala ng lakas dahil sa panggigipit na ginawa nila sa nakalipas na mga araw. Ibinigay ni Maristela ang dokumento kung inihanda nila ni Ate Castro ang kasunduan sa pinal na paghahati ng ari-arian at pananagutan. Inilagay ni Danilo ang kanyang salamin at mabilis na binasa ang mga unang pahina ng kontrata. Nakasaad doon ang tungkol sa pagbibigay ng 20 milyong piso kay Maristela kapalit ng kanyang formal na pagbibitiw sa lahat ng kanyang posisyon at aksyon laban sa ospital. Ngunit sa gitna ng matinding kasakiman at labis na tiwala sa sarili, hindi binasa ni Danilo ang maliit na talata sa gitna ng 7 pahina ng dokumento. Ang talatang yon, na maingat na isinulat ni Ate Castro, ay naglalaman ng isang formal na pag-amin mula kay Danilo Serrano. Isinasaad doon na bilang bagong tagapamahala, formal niyang tinatanggap at kinikilala na siya ang may direktang kontrol at pangkalahatang pananagutan sa lahat ng paglilipat ng pondo na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno, kasama na ang 200 milyong piso na inilipat sa YN Holdings. Sa pamamagitan ng pagpirma sa dokumentong ito, formal na inaako ni Danilo ang buong kriminal na pananagutan sa mga illegal na transaksyong ginawa ng kumpanya. Tumawa si Danilo habang kinukuha ang kanyang mamahaling fountain pen.
Inilagay niya ang kanyang pirma sa bawat pahina ng kontrata nang walang alinlangan. Pinaunlakan din ni Doña Lourdes ang kanyang sariling pirma bilang saksi sa kasunduan. Habang nakatitig ng may panlilibak kay Maristela, inihagis ni Danilo ang isang kopya ng kontrata sa harap ni Maristela. Sinabi nitong bukas ng umaga sa opisyal na pangkalahatang pagpupulong ng mga kodong, formal niyang ibabalita ang kanyang tuluyang pag-alis at ang kanyang opisyal na pag-upo bilang permanenteng presidente ng Hospital Villanueva. Kinuha ni Maristela ang kontrata mula sa mesa. Maingat niya itong isinilid sa kanyang folder. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang dating nanginginig na tindig at malungkot na muka ay mabilis na nawala. Inayos niya ang kanyang Amerikana at humarap kina Danilo at Doña Lourdes nang may malamig at matalas na titig. Nagtaka si Danilo sa biglang pagbabago ng aura ni Maristela. Tumingin si Maristela sa dalawa at sinabing magkita sila bukas ng 9:09 ng umaga sa pangkalahatang pagpupulong ng mga kodong. Sinabi niyang sisiguraduhin niyang magiging isang araw iyon na hindi kailanman makakalimutan ng pamilya Serrano. Habang naglalakad si Maristela, palabas ng silid, itinapat niya ang kanyang kamay sa kanyang ibaba ng kwelyo. Sa ilalim ng kanyang damit ay nakatago ang isang napakaliit na voice recorder na tahimik na nagtala ng buong pag-uusap at ang kanyang mga salita habang nilalagdaan ang kontrata. Paglabas niya ng gusali ng ospital, pumasok si Maristela sa nakapark na kotse ni Ate Castro. Iniabot niya ang dokumento o may pirma ni Danilo at Doña Lourdes sa matandang abogado. Tumingin si Ate Castro sa mga pirma at napanghiti ng may matinding kasiyahan. Tinawagan agad ng abogado ang kanyang contact sa Office of the City Prosecutor at sa Securities and Exchange Commission upang ipasa ang mga huling dokumento. Nakatakda na ang lahat para sa bukas. Ang malaking pangkalahatang pagpupulong ng mga kodong na inakala ni Danilo na magiging araw ng kanyang pinakamataas na tagumpay ay magiging ang araw ng kanyang pinal na pagbagsak. Ipinukpok ni Danilo Serrano ang kanyang wooden gavel sa mesa ng Grand Ballroom sa Manila Hotel. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan kung saan nakatipon ang higit 300 mga kodong, doktor, at mamamahayag mula sa iba't ibang pahayagan sa Maynila. Nakatayo si Danilo sa gitna ng entablado. Nakaswit na mamahaling itim na Amerikana, may malawak na ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Doña Lourdes, nakasuot ng kanyang pinakamamahaling perlas at may proud na ngiti habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Inihayag ni Danilo sa harap ng lahat na simula ngayong araw. Pormal na niyang hahawakan ang posisyon bilang permanenteng presidente at tagapamahala ng Hospital Villanueva, matapos ang pormal na pagbibitiw ng dating presidente na si Maristela Villanueva dahil sa kanyang problema sa kalusugan. Ngunit bago pa man makapalakpak ang mga tao sa bulwagan, isang malakas na tulog ng pagkabukas ng malaking pinto ng ballroom ang pumutol sa katahimikan. Bumukas ang dalawang malaking pinto. Pumasok si Maristela Villanueva. Nakatayo siya ng matuwid, nakasuot ng isang eleganteng puting suit, may hawak na folder sa kanyang kamay. Sa kanyang likod ay nakasunod si Ate Castro, ang mga kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission, mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, at si Basi Julian Mercado. Pumakat ang matinding gulat sa buong bulwagan. Napatayo ang mga kodong mula sa kanilang mga upuan. Naglakad si Maristela sa gitna ng malawak na eskinita patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng awtoridad at liwanag. Napatayo si Danilo, namutla ang muka at galit na sumigaw sa mga gwardiya na palabasin si Maristela dahil wala na itong karapatang pumasok sa pagpupulong ng kumpanya. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, itinaas ng opisyal mula sa National Bureau of Investigation ang kanyang ID at ang isang opisyal na utos mula sa tuwaan. Umakyat si Maristela sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Danilo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Malinaw, malamig, at walang kahit anong takot. Inihayag ni Maristela sa harap ng lahat ng kalagadong na ang anumang kasunduan sa pagbibitiw
o paglilipat ng posisyon na ipinakita ni Danilo ay walang bisa sa ilalim ng batas. Ipinakita ni Maristela sa malaking screen ng projector ang opisyal na Baucau Yamading Fapiete mula sa National Bureau of Investigation. Ipinakita doon na, sa loob ng huling 3 taon, si Maristela ay dahan-dahang nilalason ni Danilo Serrano sa pamamagitan ng isang chemical na pinalalabo ang kanyang isip at pinaiina ang kanyang kalusugan upang mawalan siya ng kakayahang lumaban. Isang matinding sigawan at gulat ang sumabog sa buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan sa pagkuha ng mga larawan. Ipinakita pa ni Maristela ang opisyal na safety net clause na isinulat ng kanyang yumao na ama na si Chairman Villanueva. Ayon sa batas ng kumpanya at sa diwa ng dokumentong iyon, kapag ang tagapagmana ay napatunay ang naging biktima ng isang krimen na nagdulot ng kanyang pagkahina, ang lahat ng desisyon ng lupon at ang pamamahala ni Danilo ay otomatikong mawawala ng bisa at ang buong kontrol sa Hospital Villanueva ay ibinabalik sa pamilya Villanueva. Lalong namutla si Danilo. Inig ang kanyang mga kamay habang pilit na itinatangi ang mga paratang. Sinabi niyang walang katuturan ang mga dokumentong iyon at wala raw siyang kinalaman sa sinasabing lason o pagnanakaw sa pera ng ospital. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghahatol ni Maristela. Inilabas ni Maristela ang kontratang nilagdaan ni Danilo kahapon lamang. Ang dokumentong kung saan formal na inako ni Danilo ang buong pananagutan sa paglilipat ng 20 milyong piso sa YN Holdings. Ipinakita rin niya ang mga pagsusuri sa panggagaya ng pirma na ginawa ni Doña Lourdes upang maipatupad ang mga ilegal na paghahati ng pera para sa kanyang utang sa kasino. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Yvette Navarro mula sa likod ng bulwagan. Naglakad si Yvette patungo sa harap at iniharap ang kanyang sarili sa mga mamamahayag. Ipinagtapat ni Yvette sa harap ng lahat na siya ang dating kasabwat ni Danilo at Doña Lourdes. Ngunit, ibinunyad niya ang buong katotohanan tungkol sa mga offshore accounts sa Switzerland at ang maingat na planong agawin ang Hospital Villanueva mula kay Maristela. Napahawak si Doña Lourdes sa kanyang dibdib. Nawala ng kulay ang kanyang muka at napaupo siya sa kanyang upuan habang ang mga tao sa paligid ay nandidiri at nagagalit sa kanya. Nagtangka si Doña Lourdes na sisihin ang kanyang sariling anak na si Danilo, na nagsasabing si Danilo ang nag-utos sa kanya ng lahat. Nagsimulang mag-away ang mag-ina sa harap ng buong lupon at ng mga kamera ng media. Tumingin si Maristela. Sa mag-inane ngayon ay nagwawasak sa sarili nilang dignidad. Wala siyang naramdamang awa, kundi ang pinal na katarungan para sa kanyang ama at sa kanyang anak sa tiyan. Inihayag ng opisyal mula sa Securities and Exchange Commission na ang lahat ng assets at bank account ng Hospital Villanueva ay pormal nang ibinabalik sa ilalim ng pamamahala ni Maristela Villanueva bilang pormal na presidente. Nang ma-realize ni Danilo na wala na siyang takasan at ang kanyang buong buhay ay babagsak sa kulungan, isang matinding kabaliwan ang bumalot sa kanyang isip, habang ang mga tao ay nagkakagulo sa harap ng entablado at ang mga opisyal ng NBI ay naglalakad patungo sa kanya upang isilbi ang arrest warrant. Mabilis na tumakbo si Danilo patungo sa pinto sa likod ng entablado. Itinulak niya ang mga gwardiya at mabilis na tumakas palabas ng ballroom. Pumutok ang sigawan sa bulwagan habang tumatakbo si Danilo patungo sa basement parking kung saan matatagpuan ang lihim na server room ng Hospital Villanueva. Ang lugar kung saan nakatago ang mga pangunahing digital backup na mga dokumento ng kumpanya. Tumingin si Maristela kay Ate Castro at sa mga opisyal ng NBI. Malamig siyang nagsalita na hindi dapat payagan si Danilo na sirain ang mga natitirang ebidensya sa server room. Umalinggaw-gaw ang matinding tunog ng alarm sa buong basement ng Hospital Villanueva. Ang mga pulang ilaw ng emergency light ay kumikislap sa madilim na pasilyo patungo sa main server room ng ospital. Sa loob ng server room na nababalot ng makakapal na salamin, nagwawala si Danilo Serrano. Nakalock ang mabigat na pintuan ng salamin mula sa loob. Hawak ni Danilo ang isang bakal na tubong kinuha niya sa kabilang kwarto at galit na galit niyang ipinagpukpok yon sa mga rack ng computer server.
Ang mga hard drive na naglalaman ng mga digital backup ng pondo ng ospital, mga resibo at mga lihim na ebidensya ng kanyang pagnanakaw ay isa-isang bumabagsak sa semento habang pilit niya itong winawasak. Ang kanyang mukha ay balot ng pawis. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kabaliwan. Naisip niyang kapag nawala ang mga datos sa server na ito, wala nang magiging matibay na ebidensya ang korte upang makulong siya ng matagal. Sa labas ng salaming pinto, mabilis na dumatid si Maristela, kasama si Ati Castro, Basi Julian Mercado, at ang pangkat ng mga armadong opisyal ng National Bureau of Investigation. Nakita ni Maristela si Danilo sa loob ng kwarto. Nagwawala na para bang isang taong nawala na ng sariling bait. Kinuha ni Maristela ang pampublikong mikropono mula sa pader sa tabi ng pinto. Ang kanyang boses ay umalingawgaw sa loob ng server room sa pamamagitan ng speaker system. Malamig na nagsalita si Maristela kay Danilo. Sinabi niyang wala ng katuturan ang ginagawa nitong pagwasak sa mga bakal na server. Ipinaalala niya kay Danilo na 3 taon na ang nakalipas mula nang ipatupad ng kanyang ama ang pangkalahatang cloud backup system sa Hospital Villanueva. Ang lahat ng datos na ipinagpupukpok nito ay mayroon ng ligtas na kopya sa isang lihim na server sa ibang bansa. At higit sa lahat, ang mismong ginagawang pagwasak ni Danilo sa mga kagamitan ng ospital sa sandaling ito ay direktang naitatala ng mga nakatagong kamera ng NBI at napapanood ng mga opisyal sa itaas. Natigilan si Danilo. Ibinagsak niya ang bakal na tubo sa sahig. Tumingin siya sa salamin at nakita ang mga opisyal ng NBI na nakatayo kasama si Maristela. Napag-alaman niyang ang kanyang huling desperate na pagtatangka ay naging isa lamang bagong patibong upang madagdagan ang kanyang mga kasong kriminal ng malicious mischief at destruction of corporate property. Inutusan ng pangkalahatang opisyal ng NBI ang kanyang mga tauhan na basagin ang pinto ng server room. Sa pamamagitan ng isang mabigat na pambasag ng salamin, winasak ng mga opisyal ang pintuan. Bumagsak ang libu-libong maliliit na piraso ng salamin sa sahig. Dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa, biglang naging marahas si Danilo. Kinuha niya ang isang matulis na piraso ng basag na salamin mula sa sahig at mabilis na sumugod patungo sa pinto, direkta sa pwesto ni Maristela. Sumigaw si Danilo na, kung babagsak man siya, isasama niya si Maristela sa kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man makalapit si Danilo sa kinaroroonan ni Maristela, mabilis na humakbang si Basi Julian Mercado sa kanyang harap upang magsilbing proteksyon. Kasabay noon, 2 armadong opisyal ng NBI ang mabilis na humawak sa 2 braso ni Danilo. Itinulak ito sa semento at pinuwersa ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Narinig ang malakas na tunog ng bakal ng Kongso 8 habang ibinabaod ito sa 2 pulso ni Danilo. Bumagsak si Danilo sa malamig na semento ng server room, hindi na makagalaw. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay napuno ng alikabok at dugo mula sa kanyang sariling mga kamay. Inilabas na opisyal ng NBI ang opisyal na warrant of arrest at binasa ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas. Si Danilo Serrano ay pormal na inaresto para sa mga kasong plunder, estafa through falsification of commercial documents, attempted murder sa pamamagitan ng dahan-dahang paglaso, at malicious mischief. Sa itaas na palapag ng ospital, si Doña Lourdes ay inaresto rin ng mga pulis sa harap ng maraming empleyado habang sinusubukan nitong magtago sa loob ng kanyang kotse sa parking lot. Inilabas si Danilo mula sa basement ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa kanyang likod habang inaalalayan ng 2 opisyal. Sa buong bulwagan at pasilyo ng Hospital Villanueva, ang mga doktor, nurse at mga empleyado na dating pinagmamahitaan at tinatakot ni Danilo ay nakatayo sa magkabilang tabi. Walang sinuman sa kanila ang naawa. Ang bawat isa ay nakatitig sa kanya ng may matinding galit at panlilibak habang dinadala siya patungo sa naghihintay na sasakyan ng pulisya. Nakatayo si Maristela sa tapat ng pinto ng ospital kasama si Ati Castro at Basi Julian. Pinagmasdan niya ang sasakyan ng pulisya habang dahan-dahan itong lumalayo at nawawala sa madilim na kalsada ng Quezon City. Sa wakas, ang 3 taong puno ng kadiliman,
pagtataksil at lason ay tuluyan ng natapos. Biglang naramdaman ni Maristela ang isang bahagyang galaw sa loob ng kanyang ibabang tiyan. Isang maliit ngunit malinaw na pitik. Ang kanyang sanggol na 4 na buwan pa lamang ay tila sumisipa ng mahina sa unang pagkakataon. Inilagay ni Maristela ang kanyang 2 kamay sa kanyang tiyan at napanghiti ng buong puso. Isang luha ng tunay na kaligayahan ang pumatak sa kanyang pismi. Tumingin siya sa kalangitan sa itaas ng Hospital Villanueva. Ang mga maitim na ulap ng bagyo ay dahan-dahang napapawi at ang unang sikat ng araw ay nagsisimulang lumabas sa silangan. Sinabi ni Maristela sa kanyang sarili na ang kanyang anak ay lalaki sa isang mundong malinis, ligtas at puno ng katarungan. Ang malakas at malinaw na iyak ng isang bagong silang na sanggol ay umalingaw-ngaw sa loob ng pampribadong delivery room ng Hospital Villanueva. 5 buwan matapos ang magulong gabi ng pag-aresto sa basement ng ospital, ipinanganak ni Maristela ang isang malusog na sanggol na babae. Sa kanyang dibdib, nakapatong ang maliit na bata na may maitim na buhok at malalaking mata. Ang kanyang anak na binigyan niya ng pangalang Victoria na nangangahulugang tagumpay. Sa malaking television screen sa dingding ng kwarto, ang balita mula sa Regional Trial Court ng Quezon City ay kasalukuyang ipinalalabas. Inihayag ng hukom ang pinal na hatol para sa pamilya Serrano. Si Danilo Serrano ay binabaan ng hatol na 18 taong pagkabilanggo ng walang piyansa para sa mga kasong plunder, falsification of public documents, at co-gayturang tik sa pamamagitan ng dahan-dahang paglaso. Si Doña Lourdes ay hinatulan ng 8 taong pagkabilanggo para sa kanyang pakikipagkasabwat sa pagnanakaw ng pera at paggaya ng pirma. Ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian at mga alahas ay formal na pinag-uutos ng korte na kumpiskahin upang ipambayad sa mga utang ng kumpanya. Si Yvette Navarro naman, dahil sa kanyang buong pusong pagtulong bilang saksi ng pamahalaan, ay binigyan ng pansamantalang probasyon, ngunit inatasan ng korte na ibalik ang bawat pisong natanggap niya mula sa YN Holdings. Pinagmasdan ni Maristela ang screen ng radyo at telebisyon. Wala na siyang naramdamang galit o pagnanais ng revenge sa kanyang puso. Ang katarungan ay naipatupad na ng batas at ang mga taong nagtangkang sirain ang kanyang buhay ay pormal nang nagbabayad para sa kanilang sariling mga kasalanan. Pumasok sa kwarto si Ate Castro at Basi Julian Mercado, may dalang isang maliit na balot na gawa sa balat. Inabot ni Ate Castro ang balot kay Maristela. Pagbukas niya rito, nagniningning ang esmeraldang singsing ng kanyang yumao na ina, ang singsing na dating inagaw ni Doña Lourdes sa Tagaytay. Isinalsal ito ng pulisya mula sa mga kumpiskadong ari-arian at ibinalik sa kanyang tunay na may-ari. Isinuot ni Maristela ang singsing sa kanyang daliri. Ang berdeng bato ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kwarto na parabang isang simbolo ng kanyang pamilya na muling nabuhay mula sa abo. Inabot ni Basi Julian ang opisyal na birth certificate ng bata. Nakasulat doon ang buong pangalan ng sanggol, Victoria Villanueva, nang walang apelidong Serrano. Ang sanggol ay magiging isang tunay na Villanueva, lalaki na may malinis na pangalan, malayo sa mansa ng pagtataksil at lason ng kanyang ama. Pagkaraan ng 2 buwan, sa malaking audisyon ng Hospital Villanueva, nagtipon ang lahat ng mga doktor, nurse at mga empleyado para sa isang mahalagang okasyon. Nakatayo si Maristela sa harap ng entablado, nakasuot ng isang pormal na puting damit habang karga-karga ang kanyang 2 buwang gulang na anak. Sa kanyang gilid ay nakatayo si Ate Castro at Basi Julian. Formal na nilagdaan ni Maristela ang pagtatayo ng Chairman Villanueva Maternal Foundation, isang malaking fundasyon na magbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan, gamot at operasyon para sa mga mahihirap na inang nagdadalang tao sa buong Maynila. Ang 10% ng taunang kita ng Hospital Villanueva ay permanenteng ilalaan para sa fundasyong ito. Pumutok ang malakas at walang katapusang palakpakan mula sa buong bulwagan. Ang mga empleyadong dating natatakot sa ilalim ng pamumuno ni Danilo ay muling nakakita ng pag-asa at inspirasyon sa kanyang bagong pamamahala. Tumingin si Maristela sa malaking larawan ng kanyang yumao na ama na nakabitay sa gitna ng bulwagan. Sa kanyang isip,
Sinabi niyang ang pamanang iniwan nito ay hindi lamang isang gusali o pera, kundi ang dangal, katapatan, at ang kakayahang tumayo muli matapos ang pinakamatinding bagyo. Hindi na siya ang mahina at masunuring asawa na pumapayag na tapak-tapakan ng ibang tao sa pangalan ng pag-ibig. Siya na ngayon ay isang ina, isang pinuno, at isang malayang babae na may buong kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Isang taon ang mabilis na lumipas. Maliwanag ang hapon sa malaking hardin ng Hospital Villanueva sa Quezon City. Ang paligid ay puno ng mga puting bulaklak at makukulay na banderita para sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag ng ospital. Nakatayo si Maristela sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang simpleng damit na kulay rosas, habang hawak ang kamay ng kanyang 1 taong gulang na anak na si Victoria. Ang bata ay may malalaking mata, matamis na ngiti, at mabilis na naglalakad sa tulong ng kanyang ina. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Basi Julian Mercado. Nakasuit ng formal na Amerikana, may hawak na kamera habang nakatitig sa kanila ng may matamis na ngiti. Sa nakalipas na 1 taon, si Julian ay nanatiling isang tapat na kaibigan at kasama sa pamamahala ng ospital. Isang tahimik na suporta na hindi kailanman naghangad ng anumang kapalit, kundi ang makitang ligtas at masaya si Maristela at ang kanyang anak. Inabot ni Maristela ang mikropono sa harap ng libu-libong empleyado, doktor at mga bisita. Tumingin si Maristela sa madla at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng init, lalim at kapayapaan. Sinabi ni Maristela na sa loob ng mahabang panahon, naniniwala siya na ang pagiging isang mabuting babae at asawa ay nangangahulugan ng walang katapusang pagtitiis, pagtatakip sa mga mali ng kapareha, at pagsusuko ng sariling dangal sa pangalan ng pamilya. Sinabi niyang inakala niya noon na ang pagtitimpi ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Ngunit natutunan niya sa gitna ng pinakamatinding bagyo ng kanyang buhay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman naghihingi ng iyong sariling pagkatao. Ang pag-ibig at ang tiyungtwi ay may halaga lamang kapag ito ay ibinibigay sa taong marunong gumalang at magpahalaga sa iyo. Tumingin siya sa kanyang anak na si Victoria, na ngayon ay nakahawak sa kanyang binti. Ipinagpatuloy ni Maristela na para sa lahat ng mga inang nakikinig sa kanyang kwento, mga inang patuloy na lumalaban para sa kanilang mga anak sa gitna ng sakit, tataksilan at kawalan ng pag-asa, huwag kailanman matakot na tumayo at ipaglaban ang kanyang katotohanan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok na walang kapantay na liwanag sa dulo ng kalsada. Pumutok ang malakas at taos-pusong palakpakan mula sa buong hardin. Maraming mga matatandang babae at mga ina sa madla ang napaluha habang pinapalakpakan ang kanyang mga salita. Tumingin si Maristela sa malaking larawan ng kanyang yumao na ama na nakasabit sa tapat ng pinto ng bagong tayong maternal building. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang malamig na hangin ng hapon na tila isang yakap mula sa kanyang ama. Nakamit na niya ang pinalakapayapaan. Ang kanyang pamilya ay ligtas, ang kanyang anak ay lumalaking malusog at may pagmamahal, at ang kanyang sariling buhay ay muling namumukadkad sa ilalim ng liwanag ng katarungan at sariling dignidad.